maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Nung ko na ho kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure on the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from by author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakaraang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng philstar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yung lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues,
maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the president? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid. No, yeah, this particular ad, for example, which is Of course, the latest. hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, noong pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang pang kasalukuyang administrasyon. Sinasabi kasi na itim dahil kagutuman, no, krimen. Etong gobyerno na to maitim. Maitim ang gilagin. Inday trust Jaime Marcos. Maitim po ang kinabukasan natin dito sa gobyernong ito. No? At yan po ay pilit na naman si Auntie Claire na banata na naman. Automatic po kasi. Wala po sila. yan po ang problema pag wala kayong maipagmalaki na anong tawag dyan? Wala kayong maipagmalaki talaga na proyekto eh. Kaya lagi na lang, banat lang ng banat. Okay, ano po ang sabi ni Auntie Claire? Ang sabi niya, hindi ba bagay yung itim sa description ng nagdaang administrasyon? O nagdaang administrasyon na naman ang pinuntuhan. Maitim daw yung nagdaang administrasyon. Hindi daw to. Ang description daw ng administrasyon ngayon, hindi naman perpektong puti, pero papunta na po sa puting-puti dahil kulang na lang sa kula. Minsan nakakatawa na lang to si Auntie Claire eh. Okay, bakit daw? Ito muna, dyan muna. Kung totoo yan na naniniwala si BBM, Auntie Claire, no, ito ang mga katanungan ko sa iyo. Kung talagang maitim ang pamamahala ni Tatay Digong, kung talagang yung description kasi ng maitim, wala kang nakikitang pag-asa, lagapak, no? Down na down, 'di ba? Ito ang mga katanungan ko sa iyo. Bakit kinuha ni BBM yung anak ni Digong bilang Vice President? Di ba? Kung talagang ang administrasyon ni Tatay Digong, katulad ng gusto mong palabasin, Auntie Claire, na maitim, yung walang pag-asa yung mga tao, laganap ang krimen, laganap ang kagutuman, laganap ang kahirapan, no? Yan yung gusto mong gawin. Bakit kinuha, yan yung gusto mong palabasin, bakit kinuha ni BBM na Vice President yung anak ng presidente na kadiliman yung administrasyon? Di ba? Ikalawang tanong, kung talagang madilim, maitim, talagang down na down tayo nung panahon ni Pangulong Duterte, bakit pinakamataas sa lahat ng naging Pangulo ang rating ni Tatay Digong? Pinakamataas sa lahat ng naging Pangulo. Mula doon hanggang ngayon. Hindi po mabibreak yung mataas na yan. Ikumpara nyo po, 89% yata, umabot yata na 89% si Tatay Digong. Pinakamababa, 81%. Pinakamataas, 89%. Ngayon, kumpara nyo kay Marcos, negative na negative na si Marcos eh. Wala pong, sino maniniwala sa'yo, Auntie Claire? Ngayon, pinakulong nyo si Tatay Digong. Madilim pala eh, di dapat nagbubunyian lahat. Madilim pala eh, di dapat
nagpaparte-parte ang lahat. Bakit naghinagpis ang mga Pilipino sa buong mundo? Bakit tayo nakakakita ng malawakang rally ngayon? Nung panahon po ni Tatay Digong, wala pong malawakang rally. Bakit po ngayon? No? Bakit po nga ay 91% pa lang pinakamataas? Sorry po, kala ko 89 lang. Bakit po ngayon, ang pinakamaraming rally na nagaganap na sabay-sabay sa buong mundo? Oh, bakit noong panahon ni Tatay Digong walang rallying malalaki? 6, 7, mas marami pa po yung mga placards kaysa sa mga nagrarally. O kaya lahat ng sinasabi mo, Auntie Claire, tapos sasabihin mo pa na nakabata yung itim ngayon. Nakabata yan sa fake news. Isa lang po yung sinasabi, isa lang po tapauho po lahat ng palabasin na lahat ng sinasabi ng mga Duterte ay fake news. Ano pa po yung mga sinabi ni Auntie Claire? Yung laganap ang kagutuman, in contrast sa ngayon, laganap ang kagutuman, pero sinasabi niya noon daw, tsaka krimen, kagutuman at krimen. Auntie Claire, may sinabi si Auntie Claire Sabi ni Auntie Claire, 2021, no, napababa daw ni BBM yung kahirapan, mula 2021, bumaba daw yung kahirapan ng Pilipinas. Kahirapan ba o kagutuman? Hindi ko na matanda yung sinabi ni Auntie Claire. Bumaba daw po yung 2021, napababa raw po yung bilang ng mga yung rate ng kahirapan. Okay. Ano po ang katotohanan ng 2023? 2023 Okay. Ano po ba yung katotohanan? Ang katotohanan po, hindi na po 2023 ngayon. Hindi. Kadidiscuss lang po natin ito. No? Hindi na po 2023 ngayon. 2025 na ngayon. At magaling talaga mag-manipulate si Auntie Claire ng mga datos 2021 daw, sobrang dami na mahirap. Yung poverty rate o sama mo na kagutuman. 2023 daw, napababa tong rate na to. Kaso hindi naman 2023 ngayon, 2025 na ngayon Tsaka yung pinagbasehan mo, Auntie Claire, alam mo ba kung ano yung pinagbasehan mo? 2021, pandemic. Bagsak po talaga ekonomiya ng buong mundo. No? Bagsak ang ekonomiya ng buong mundo noong 2021 dahil pandemic doon mo ba? Susukatin mo ba sa pandemic si Tatay Digong? Bakit hindi mo sukatin ng 2019? Nung pinakamataas yung naabot ng antas ng ating ekonomiya. Ngayon, pabagsak. Okay, 2023. Bakit niya sinabi na 2023 at hindi 2025? Kasi ngayon 2025, pinakamarami pong gutom. Mataas po ang bilang, 52%. Hindi po ako nagbabalita nito Nasa dyaryo po to. 52% po ang poverty rate sa Pilipinas. Tapos napakataas po, 35% something ang nagugutom. Hindi ko alam kung mas marami pang gutom ngayon o gutom nung pandemya. Hindi po nagkakahiwalay. Ang pagkakaiba po, bagsak po ang ekonomiya ng buong mundo noon, nung pandemya. Ngayon po, hindi naman. Pero bakit laganap ang gutom ngayon sa Pilipinas? Kapalpakan na po yan. Crime rate. Napaka-unfair po kasi ang kinukote niya, si Chis Escudero Huwag ka mambola, Auntie Claire. No? Ganito yan sige, sabihin mo bumababa ang krimen dahil sinabi ng PNP. Kasasabi lang din ng PNP. Tumataas ang kidnapping. Ang kaso ng kidnapping, tumataas. Ano ba talaga ang totoo? 'Di ba? Sabi ng PNP, bumababa ang krimen. Yung kasama mo, bumababa daw ang krimen. Kayo din ang nagsabi kahapon na tumataas po ang kidnapping. Ano ba talaga PNP?
bumababa ang krimen o tumataas ang krimen. Ang punto po pagdating po sa krimen, no? Ito po actually dapat yung pakiramdam ng tao, hindi lang po yung numero. Kasi marami pong krimen, no? Hindi po naitatala. 'Di ba? Kasi bakit ka magsusumbong? Hindi, wala namang kalutasan yan. Nung panahon kasi ni Duterte, maraming krimen na nalutas. Okay. Kaya po, yung saan kampante yung tao, lahat po, alam nyo po, lahat ng mga grab driver, taxi driver, panahon ni Duterte, kahit saan daw sila, ito napakasimple lang. Wala po tong statistics. No? Wala po tong mga datos-datos. Tanungin nyo lang, yung mga grab driver, panahon po ni Duterte, kahit saan kami, kahit saan yung pasahero namin, safe na safe kami. Sinasabi nila yan, hindi kami nagtatanong. Sinasabi nila yan, safe na safe sila nung panahon ni Duterte kaysa ngayon. Yung crime po, yung numero po sa krimen, wala pong silbihan kung hindi po naapektuhan yung tao. No? Nung panahon po ni Tatay Digong, katulad po yan ng katulad po yan ng sinasabi ni Auntie Claire na kaya nyo naman hindi nakikita yung proyekto ni BBM, hindi kayo nanonood ng PTV4 Kinakailangan pa ba naming manood ng PDP4 para maramdaman namin kung may proyekto ang isang tao o wala? Ganon din po sa krimen. Ang krimen po, nararamdaman namin. Pag lumabas ka sa looban, walang babatok sa'yo, walang mangingikil sa'yo, walang mga tambay na mga adik-adik na anytime pwede kang hold upin. Yun po ang tunay na crime rate, yung kapanatagan mo. Maglalakad ka. Yun po, tignan nyo lahat ang nagsasabi. Hindi po yung numero Kasi pwede pong, hindi ko sinasabing pinipeke, pwede pong hindi mag-report yung mga pangkaraniwang krimen, lalo na wala namang mangyayari kahit mag-report naman tayo. Yung pakiramdam nyo, yung sinasabi na pwede kang maglakad ng madaling araw, yun po lagi natin naririnig, di ba? Pwede kang maglakad ng madaling araw nang hindi ka maano. Okay. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Duyan de Guzman, Ma'am Claire, sa panahon po ni FPRRD takot ang mga tao gumawa ng masama. Ngayon po sa panahon ni BBM, lahat nagsulputan muli mga adik at kriminal, kidnapper, magnanakaw. Yan po ba ang sa tingin ninyo ay papaliwanag na? Pahayag naman ni Ali Hernandez, lumiliwanag ang buhay ng mga durugista at criminals kaya iba nga pinupost na sa SOCMED, kapal ng mukha ninyo para sabihin na papaliwanag na. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Matt Guerra, assuming na papaliwanag sa kasalukuyang administrasyon. Yan po ang fake news, walang supporting evidence. Nakakahiya itong usek na ito. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.